Magandang araw po sa ating lahat. Isang oras na naman po tayong magkakasama, and this time, we will talk about government and psychology in action, elevating women's empowerment. Ngayong pinagdiriwang natin ang buwan ng kababaihan, bigyang pansin natin kung paanong nakakatulong ang psikolohiya sa pagsusulong ng gender equality at mental health sa ating mga opisina. This is in support to this year's theme for National Women's Month. Babae sa lahat ng sektor, aangat ang lahat sa bagong Pilipinas. This is Cheryl Villaluz again at kinararangal kong ibahagi sa inyo ang mahalagang pananaw kung paano tayo bilang mga kawani ng gobyerno ay makakatulong sa paggawa ng mas inklusibo at suportadong lugar ng trabaho. So let's begin! Pag-usapan natin ang isang mahalagang issue sa ating pinagtatrabahuhan. Advancing gender equality and mental health in the workplace. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Ang layunin natin ay lumikha ng isang trabahong patas at maayos para sa lahat, whatever their gender. Ang gender equality ay nangangahulugan ng pantay na oportunidad, tamang pasahod, at isang lugar na ligtas kung saan walang diskriminasyon o walang panghuhusga. Kapag pantay-pantay ang turing sa bawat isa, mas nagiging masaya at produktibo ang ating trabaho. Kasabay nito, mahalaga rin na pag-ukulan ng pansin ang ating mental health. Ang isang malusog na pag-iisip ay susi sa pagiging epektibo sa trabaho at pag-iwas sa stress. Kailangan nating suportahan ang isa't isa. Palakasin ang komunikasyon at tiyaking may mga programang tutulong sa ating work-life balance. As government officials, we are obliged to set good examples to others. Kung sisiguraduhin nating pantay at maayos ang ating pinagtatrabahuhan, mas magiging maganda ang ating serbisyo sa publiko. Now we have to understand that Women's Month is not just a celebration. It is a reminder of the ongoing fight for gender equality. Today, we will discuss the contributions of women in government and the crucial role of mental health in empowerment. Our goal is to create workplaces where every woman feels valued, supported, and empowered to lead. This year's theme, Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, emphasizes that women's empowerment is key to national progress. Gender equality is not just about fairness. It is about ensuring the psychological well-being, career advancement, and leadership opportunities for women in all sectors. It is said that a nation's progress is measured by how it treats its women. Ngayong pinagdiriwang natin ang National Women's Month, isa itong paalala na ang tunay na pag-unlad ng ating bansa ay nakasalalay sa kung paano natin tinatrato ang mga kababaihan. Ang isang maunlad na bayan ay isang bayan na nagbibigay ng patas na oportunidad sa mga babae o lalaki man. Kapag may pantay na pagtrato sa kababaihan sa iba't ibang sektor, gobyerno, edukasyon, negosyo at iba pa, mas lumalakas ang ating ekonomiya. Mas nagiging produktibo ang ating lipunan at mas napapalakas ang ating demokrasya. Kung nais nating marating ang tunay na bagong Pilipinas, dapat nating tiyakin na walang naiiwan. Ang pag-angat ng kababaihan ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pag-angat ng buong bayan. Dahil ang isang bansa ay masusukat hindi lang sa kanyang ekonomiya o infrastruktura, kundi sa kung paano nito pinahahalagahan, pinoprotektahan at pinalalakas ang kanyang mga mamamayan, lalo na ang mga kababaihan. As government employees, we have the responsibility to foster a gender-sensitive and mentally healthy workplace.
This means advocating for policies that protect and empower women, promoting inclusivity, and ensuring that every employee, regardless of gender, feels safe and valued. Now, this clearly means that we must advocate for policies that protect and empower women. Kasama rito ang mga patakarang nagsusulong ng pantay na sahod, benepisyo para sa maternity at paternity leave, proteksyon laban sa harassment, at pagbibigay ng pagkakataon sa kababaihan na maging leader sa serbisyo ng gobyerno. Tungkulin natin na tiyakin ang ating lugar ng trabaho ay malaya sa diskriminasyon, pagkiling at mga gender stereotypes. Ngayon, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang mentally healthy workplace. Kasing halaga ng pisikal na kalusugan ang mental health. Ang isang malusog na lugar ng trabaho sa mental na aspeto ay isang espasyo kung saan ang mga empleyado ay nakakaramdam ng kaligtasan. Ramdam nila ang respeto, ganun din ang suporta. Ito rin ay isang lugar kung saan maaring malayang ipahayag ng mga tao ang kanilang saloobin at alalahanin nang walang takot sa paghuhusga. Ngayon, upang makamit to, kailangang itaguyod natin ang inclusivity. Ang inclusivity ay nangangahulugan na paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ay tinatanggap, pinapahalagahan, at pinakikinggan. Ibig sabihin nito, nandun ng paggalang sa pagkakaiba-iba, pagpapahalaga sa diversity, at pagtiyak na walang sino mang naiiwan o nadidiscriminate dahil sa kanyang kasarian, dahil sa kanyang pinagmulan, o dahil sa kanyang paniniwala. Higit sa lahat, ang ating layunin ay tiyakin na ang bawat empleyado, anuman ang kasarian niya, ay ligtas at pinahalagahan. Nangangahulugan nito na ang ating lugar ng trabaho ay dapat na walang anumang uri ng harassment, walang anumang uri ng diskriminasyon, o walang anumang uri ng toxic na mga pag-uugali. Dapat maramdaman ng bawat empleyado na sila ay ligtas, na pinoprotektahan ng kanilang mga karapatan, mahalaga ang kanilang kapakanan, at kinikilala ang kanilang kontribusyon. Pero ano maaari natin gawin bilang mga kawani ng gobyerno? Maging mulat at patuloy na matuto. Dumalo sa mga seminars tungkol sa gender sensitivity at mental health awareness. Alamin ang mga umiiral na patakaran at batas na nagpoprotekta sa mga empleyado. Pangalawa, mahalaga din na magsalita at manindigan. Kung nakakakita tayo ng diskriminasyon at hindi makatarungan ng mga pagtrato, ipagbigay alam ito at ipaglaban kung ano ang tama. Kailangan din na suportahan natin ang ating mga katrabaho, maging magalang, makinig sa kanilang mga hinaing at tumulong sa pagbuo ng isang positibong lugar ng trabaho. At sa dulo, kinakailangan nating isulong ang inclusivity. Hikayatin natin ang lahat na makilahok at siguraduhin na bawat boses ay pinapakinggan at binibigyan ng halaga. Sa sama-sama nating pagsisikap, makakalikha tayo ng isang patas, ligtas, at inklusibong lugar ng trabaho para sa lahat. Pero ang tanong, bakit nga ba pinag-uusapan pa ang gender sensitivity? What's the psychological foundation behind it? Alam niyo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang gender biases, kakulangan ng babaeng leader at stress sa trabaho ay may malaking epekto sa mental health ng mga kababaihan? Ibig sabihin, kapag ang isang babae ay nakakaranas ng hindi pantay na pagtrato dahil lang sa kanyang kasarian, maaaring bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili at nagiging apektado ang kanyang kalusugan. Physical man, emotional, or mental health. Kapag ang mga babae ay napagkakaitan ng oportunidad o napipigilan ng mga stereotypes, halimbawa na yung paniniwala na mas bagay lang ang ilang posisyon sa mga lalaki, nagiging hadlang to sa kanilang pag-unlad. Hindi lang to tungkol sa career growth, kundi pati na rin sa kanilang pakiramdam ng self-worth at kasiyahan sa trabaho. Dito pumapasok ang ating responsibilidad. Bilang mga kasamahan sa trabaho at bahagi ng gobyerno, dapat tayong magtulungan para sirain ang mga hadlang na ito.
Ibig sabihin, kailangan nating suportahan ang pantay na pagtrato sa mga kababaihan, bigyan sila ng patas na pagkakataon para mamuno, at siguraduhin na ang ating workplace ay isang lugar kung saan sila maaring lumago, umunlad, at magtagumpay. Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas patas, mas makatarungan at mas maunlad na lipunan para sa lahat. Kailangan nating maintindihan na ang diskriminasyon ay may iba't ibang anyo. Hindi lang ito yung hayagang pagmamaliit o pagtrato ng hindi pantay. Minsan, ito rin ay lumalabas sa mas maliliit na bagay tulad ng microaggressions. Mga pasaring o biro na tila walang masamang intensyon pero may negatibong epekto sa mga kababaihan. Halimbawa, ay, babae ka pala, kaya pala mahina ka sa decision making. O kaya naman, hindi bagay sa babae ang trabaho na yan. Isa pang halimbawa ng microaggression ay ang hindi sinasadyang pagkiling sa pag-hire at pag-promote. Kapag may dalawang aplikante para sa parehong posisyon, isang lalaki at isang babae na parehong may sapat na kakayahan at karanasan. Pero, dahil sa hindi sinasadyang pagkiling or yung tinatawag nating unconscious bias, maaring mas bigyan ng pabor ang lalaki dahil sa paniniwala na mas bagay sa kanya ang posisyon. Pwede rin naman na sa isang opisina, may isang babaeng empleyado na maraming taon nang nagtatrabaho at may malinaw na kakayahan para sa promotion. Pero sa halip na siyang piliin, mas napili ang isang lalaki na may konting karanasan dahil lang sa paniniwala na mas magiging matibay siya bilang leader. Maaaring hindi ito sinasadya, pero ito ay isang anyo ng discrimination na naglilimita sa oportunidad ng mga kababaihan. Ang ganitong hindi sinasadyang bias ay may malaking epekto. Maaari nitong bawasan ang kumpiyansa ng kababaihan sa kanilang sarili, magdulot ng kawalan ng gana sa trabaho, at hadlangan ang kanilang pag-unlad sa career. Kaya mahalagang maging mula tayo sa ganitong issue at siguraduhing patas ang hiring at promotion process, batay sa kakayahan at hindi sa kasarian o iba pang personal na paniniwala. Sa madaling salita, dapat nating suriin ang ating mga desisyon at tiyakin na walang bias na humahadlang sa patas na oportunidad para sa lahat. Kasama rin sa workplace discrimination ang mga gender stereotypes, mga paniniwala na mga babae ay dapat ganito lang o na hindi sila kasing galing na mga lalaki sa isang larangan at sa iba pang mga desisyon. Kapag may ganito tayong pag-iisip, nagiging limitado ang oportunidad para sa kanila, lalo na sa promotion at mas mataas na posisyon sa trabaho. Dahil sa ganitong mga karanasan, maraming babae ang bumababa ang kumpiyansa sa sarili. Ang iba sa kanila, nawawala ng motivation at naapektuhan ang kanilang trabaho. Isipin nyo na lang kung gaano kahirap magpursige kung alam mong hindi ka naman bibigyan ng patas na pagkakataon o kung palagi kang hinuhusgahan dahil lang sa kasarian mo. Kaya mahalaga na mapansin natin ang mga isyong to at hindi lang natin basta palampasin. Kailangan nating maging aktibo sa pagtanggal ng ganitong klase ng discrimination sa ating workplace. Magsimula tayo sa simpleng hakbang, tulad ng pagiging maingat sa mga sinasabi natin. Kailangan din na ma-challenge natin ang maling mga paniniwala at ganoon din kinakailangan ang pagsuporta sa patas na oportunidad para sa lahat. Kung lahat tayo ay kikilos, mas mabilis nating mabubuo ang isang mas patas, mas maunlad at mas inclusive workplace para sa lahat. Napakahalaga din ng mga confidence building initiatives. Andyan din ang mga mentorship programs at mga inclusive leadership opportunities para sa pagpapalakas ng loob at kakayahan ng mga kababaihan sa gobyerno. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga to? Pag pinag-usapan ang confidence building initiatives, ito yung mga programa o aktibidad na tumutulong sa mga babae na mas lumakas pa ang loob o mas maniwala sa sarili nilang kakayahan. Halimbawa, maaari itong mga training tungkol sa public speaking,
mga workshop tungkol sa leadership, o mga seminar na nagtuturo kung paano harapin ang mga hamon sa trabaho ng may tiwala sa sarili. Sa mentorship program naman, dito pumapasok ang mga gabay ng mas may kakayahan na mga leader o empleyado para matulungan ang mga kababaihan na mas lumago pa ang kanilang career. Kapag may mentor, ika nga, mas madaling makakuha ng kaalaman, ng suporta at direksyon kung paano makakaangat sa isang posisyon o kung paano mas magiging epektibo sa trabaho. Kapag binanggit naman natin ang inclusive leadership opportunities, ibig sabihin nito na lahat ng may kakayahan ay binibigyan ng patas na tsansa na mamuno, anuman ang kanilang kasarian. Hindi lang to dapat na nakalaan sa mga lalaki na kinakailangan sa matataas na posisyon sa gobyerno. Dapat din nating bigyan ng pantay na oportunidad ang mga kababaihan para ipakita ang kanilang husay sa paglilingkod. Kapag naniniwala ang mga babae sa sarili nilang kakayahan, mas nagiging aktibo at epektibo sila sa trabaho. Mas nag-aambag sila sa paggawa ng mga halagang desisyon at sa pagbuo ng mga pulisiyang makakatulong sa publiko. Sa madaling salita, kung gusto nating mas maging maunlad at patas ang serbisyo sa gobyerno, kailangan bigyan lakas, suportahan at bigyan ng oportunidad ang mga kababaihan upang patuloy silang makapaglingkod ng buong husay at may kumpiyansa sa sarili. Another issue in gender equality is overcoming psychological barriers to leadership. Sa ating lipunan ngayon, marami ng kababaihan ang may mahalagang papel sa pamamahala at paggawa ng mahalagang desisyon, lalo na sa gobyerno at sa iba-ibang larangan. Pero sa kabila ng kanilang galing at kakayahan, marami pa rin ang nakakaranas ng mga hadlang na pumipigil sa pag-angat nila bilang leader. Hindi lang ito dahil sa panlabas na diskriminasyon, kundi maaring dahil din to sa mga psychological na hadlang o tinatawag natin na mga mental barriers na minsan ay hindi natin namamalayan. Marami sa mga to ay nagmumula sa internalized gender role o yung paniniwala na may mga gawain o posisyon na hindi bagay sa mga babae. Kasabay nito, may tinatawag din na mga imposter syndrome, kung saan kahit gaano pa kagaling ang isang babae, nagdadalawang isip pa rin sila sa sarili nilang kakayahan. Dahil dito, maaaring ang mga kababaihan ay hindi na talaga magkaroon ng confidence para maging isang leader. Pero hindi ito kailangang manatili na ganito. May mga paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga hadlang na to. Ang mentorship at suporta mula sa kapwa ay may malaking papel sa pagpapalakas ng loob ng mga babae upang maging matatag at, sabi nga, confident sa kanilang pamumuno. Now, how do we overcome these psychological barriers to leadership? Magbanggit tayo ng 3. Una, pagharap sa internalized gender roles. Paano natin mababago ang maling paniniwala tungkol sa mga kakayahan ng kababaihan sa pamumuno? Mababago natin to sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang edukasyon at impormasyon tungkol sa kakayahan ng mga kababaihan sa pamumuno. Kailangan din nating palakasin ang kumpiyansa ng kababaihan at bigyan sila ng sapat na oportunidad na ipakita ang kanilang kakayahan. Mahalaga din na magkaroon sila ng mga role model na babae na talagang kilala bilang isang leader at mayroong mahusay na reputasyon sa pamumuno. Ganon din, pwede nating unawaing maigi yung tinatawag na imposter syndrome. Ano kaya to? Paano to nakakaapekto sa kababaihan at paano natin to malalabanan? Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang imposter syndrome ay ang pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat sa ating tagumpay o posisyon, kahit naman may sapat tayong kakayahan. Maraming mga kababaihan ang naapektuhan nito dahil sa mataas na expectations ng mga lipunan at ganoon din dahil sa kakulangan ng representation ng mga kababaihan sa leadership roles, ika nga. Upang malabanan to, kailangang kilalanin at labanan ang negatibong mga pag-iisip.
Importante rin na tanggapin ang ating mga tagumpay bilang kababaihan at humingi ng suporta mula sa mga mentor at kaibigan na makakatulong sa pagpapalakas ng ating kumpiyansa. Ganon din, ikatlo, napakahalaga ng papel ng mga mentors, ganon din ng peer support. Bakit ba mahalaga na magkaroon ng gabay at suporta sa pag-abot ng leadership goals? Mahalaga to dahil nakakatulong ang mentorship at peer support sa pagbibigay ng tamang direksyon, ng inspirasyon at kumpiyansa para maabot ang ating mga goals. Sa pamamagitan ng isang mapagkakatiwalaang mentor, natututo tayo mula sa kanilang karanasan at natutulungan tayong malagpasan ang mga challenges. Ang suporta mula sa ating kapwa ay nagbibigay din ng lakas ng loob at pakiramdam na hindi tayo nag-iisa sa ating lakbayin bilang isang leader. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa mga aspektong ito, matutulungan natin ang mas maraming kababaihan na mas magtiwala pa sa sarili nila. Matutulungan natin sila na lagpasan ng mga hamon at maging effective leaders of our society. Now, let's talk about workplace mental health challenges. Sa loob ng isang opisina o anumang lugar ng trabaho, hindi pantay ang stress na nararanasan ng lahat. May mga particular na hamon na mas madalas na hinaharap ng mga kababaihan. Mga bagay na minsan ay hindi agad napapansin pero may malaking epekto sa kanilang mental health. Isa na rito ang tinatawag na emotional labor. Ito yung hindi nakikitang gawain kung saan inaasahan sa isang babae na laging maging maunawain. Inaasahan sa mga babae na sila yung nagbibigay ng emotional support at inaasahan na sila yung mangangalaga sa kapakanan ng ibang tao sa opisina. Halimbawa, madalas na sa mga babae inaasahan ang pag-aayos kapag may mga conflict o di pagkakaunawaan. Kalimitan din, inaasahan na sila yung magbibigay ng motivation, ng lakas ng loob para sa mga kasama nila sa trabaho, or inaasahan na ang mga kababaihan ay kinakailangang mas accommodating kahit hindi naman ito bahagi ng kanilang opisyal na mga tungkulin. Bukod dito, marami rin ang kinakailangan na ibalanse yung trabaho nila at pamilya. May mga babaeng nagtatrabaho ng buong araw pero pag-uwi, inaasahan pa rin na silang mag-aasikaso sa bahay, mag-aasikaso sa pamilya, at mag-aasikaso sa mga anak. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay nagiging dahilan ng tinatawag natin na burnout. At sa kalaunan, maaaring maapektuhan ang kanilang mental health. Ngayon, paano naapektuhan ng mga hamong ito yung kanilang kapakanan, ganun din ang kanilang trabaho? Kapag masyadong mataas ang stress level ng isang empleyado, marami ang pwedeng maapektuhan. Unang-una na ang kanyang kalusugan. Maraming maaari itong magdulot ng anxiety, magdulot ng depression, at magdulot ng physical na sakit na may kaugnayan sa stress. Pwede ring maapektuhan ang kanilang motivation. Kapag palaging pagod at mentally drained, maaring bumaba ang kanilang sigla sa trabaho. Siyempre pa, apektado ang kanilang performance. Ang mataas na stress ay maaring humantong sa pagkakamali. Maaring nga ding makababa ito ng kalidad ng kanilang trabaho. At isa pa, maaring maapektuhan ang kanilang career growth. Kapag ang isang babae ay napapagod na sa dami ng responsibilidad, maaring hindi na siya maghangad ng mas mataas na posisyon dahil pakiramdam niya, hindi na niya yon kakayanin. Kaya, anong dapat nating gawin? Para magkaroon ng mentally healthy workplace, kailangan na kilalanin ng organisasyon ang mga isyung ito at gumawa ng hakbang upang matulungan ang kanilang mga empleyada. Ilan sa mga posibleng solusyon ay una, pagpapahalaga sa work-life balance. Bawasan ang toxic na overtime culture at bigyan ng flexibility ang mga empleyado, lalo na yung may mga responsibilidad pa sa pamilya. Nandyan din ang mental health support.
magkaroon ng mental health programs, maaaring magkaroon ng mga counseling services, ganun din ng mga wellness activities para matulungan ng mga empleyado sa kanilang emotional well-being. Maaari din yung equal opportunities and fair workload. Siguraduhin na pantay ang pagtrato sa lahat ng empleyado at hindi lang sa kababaihan na pupunta ang emotional labor. At sa huli, importante din ang gender-sensitive workplace policies. Magpatupad ng mga patakaran laban sa discrimination at siguraduhin na may proteksyon laban sa harassment at unfair treatment. Isang seryosong bagay ang gender-based harassment and mental health. Ang pang-aabuso o harassment sa lugar ng trabaho ay isang seryosong issue at may malalim na epekto sa biktima. Hindi lang to yung simpleng conflict or hindi pagkakaunawaan. Maaari itong magdulot ng takot, maaring magdulot ng pagkabalisa, at maaring magdulot ng matinding stress sa isang tao. Kapag ang isang empleyado ay nakakaranas ng pambabastos, ng diskriminasyon, o hindi ka nais-nais na kilos mula sa kapwa-empleyado o sa mga nakakataas pa nga, pwedeng maapektuhan ang kanyang mental health. Pwede siyang makaranas ng anxiety dahil sa takot na muling makaharap or muli pang maranasan ang hindi magagandang sitwasyon sa trabaho. Maaari ding maapektuhan ang kanyang emotional resilience o katatagan. Ang patuloy na harassment ay maaring maging sanhi ng depression. Apektado rin ang kanyang job satisfaction. Kapag ang isang empleyado ay hindi na komportabling magtrabaho dahil sa harassment, maaring bumaba na yung kanyang motivation and dedication sa trabaho niya. And of course, pwedeng maapektuhan ang tinatawag nating work productivity. Dahil sa stress at emotional exhaustion, maaring bumagal ang kanyang trabaho o mas bumaba pa nga ang kalidad ng kanyang output. May mga kaso rin na kung saan ang isang biktima ng harassment ay napipilitang umalis na lang sa trabaho. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kawalan ng ligtas at maayos na kapaligiran. Pero ang tanong, bakit nga ba nahihirapang magsumbong ang mga biktima? Maraming empleyado ang nag-aalangan o natatakot na magsumbong tungkol sa harassment na kanilang nararanasan. Iba-iba ang dahilan. Una, maring takot sa paghihiganti. Baka lalo lang silang pahirapan o siraan sa trabaho kapag nagsumbong sila. Pangalawa, walang kasiguraduhan. Hindi sila sigurado kung may aksyon bang gagawin ng kumpanya o baka mapagsabihan lang sila na silang may kasalanan. Ikatlo, nandyan yung hiya o pagdududa sa sarili. Minsan, naiisip ng biktima na baka sila nga ang mali o baka hindi naman ganun kalala ang nangyari. At syempre pa, nahihirapan ng iba na magsumbong dahil sa kawalan ng tiwala sa management. Kung ang kumpanya ay walang malinaw na policy laban sa harassment, baka hindi paniwalaan o suportahan ang mga nagrereklamo. At dahil dito, marami ang napilitan na lang na tumahimik kahit na araw-araw nilang tinitiis ang hindi magandang pagtrato sa kanila. Pero anong dapat gawin ng isang organization, ng isang kumpanya? Para maprotektahan ng mga empleyado, kailangan tiyakin na ang isang organisasyon ay may malinaw na patakaran laban sa harassment. Narito ang isang mahalagang hakbang. Una, ligtas at confidential na paraan ng pagsusumbong. Pangalawa, mahigpit na anti-harassment policy. Kinakailangan na may zero tolerance ang kumpanya sa anumang uri ng harassment. At syempre pa, kinakailangang may aksyon, hindi lang salita. Kapag may kaso ng harassment, siguraduhin na may agarang aksyon at patas na investigasyon. Now, what's the government role in mental health support? Ang gobyerno ay may mahalagang papel na protektahan ang mental health ng kanyang empleyado.
Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapatupad ng mga gender-sensitive policies o mga patakarang isinasaalang-alang ang iba't ibang pangangailangan ng kanilang empleyado, anuman ang kanilang kasarian. Kasama rito ang bayad na maternity leave, ang pagbibigay ng sapat na oras ng pahinga sa mga bagong panganak na ina ay mahalaga upang matiyak ang kanilang pisikal at mental na kalusugan. Hindi lang to para sa ina, kundi para rin sa kanyang anak. Importante rin ang mental health programs. Dapat na magkaroon ng mga programang sumusuporta sa mental health ng empleyado. Nandiyan ng libreng counseling, stress management workshops, at ganun din ang binabanggit natin kanina na mga wellness activities. Importante rin na bigyan ng tulong ang biktima ng gender-based violence. Dapat tiyakin ng gobyerno na mayroong proteksyon at suporta para sa mga empleyadong nakakaranas ng pang-aabuso, lalo na ang mga kababaihan na maaring biktima ng domestic violence o harassment sa trabaho. At para tunay na maging epektibo ang mga patakarang to, kailangang seryosohin at ipatupad ng mga ahensya ng gobyerno ang mga programang to. Hindi lang to dapat na nakasulat sa mga batas. Dapat ito ay nararamdaman ng mga empleyado sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kinakailangang ipatupad ng maayos ang gender-sensitive policies. Hindi sapat na may maternity leave o mental health program sa papel. Kailangang tiyakin na madaling ma-access ito ng mga empleyado. Importante rin na mayroong malinaw na support system. Dapat may maayos na grievance system o reporting channels kung saan maaring lumapit ang mga empleyado na may mental health concerns or biktima ng gender-based violence. Magsagawa ng regular mental health and gender sensitivity training. Mahalaga ang patuloy na edukasyon para sa mga empleyado at leader ng gobyerno para maintindihan nila kung paano mas mapoprotektahan ang sarili nilang kapakanan. Another important step is the promotion of psychological safety. Ibig sabihin nito, bawat empleyado ay may kumpiyansa at kapanatagan sa loob ng kanilang workplace. Hindi sila natatakot na ipahayag ang kanilang nararamdaman o humingi ng tulong kapag kinakailangan. Sa maraming lugar ng trabaho, nakakalungkot na may stigma pa rin pagdating sa mental health. Natatakot yung iba na pag-usapan to kasi natatakot silang mahusgahan o baka hindi sila seryosohin. Kapag normal na pinag-uusapan ng mental health sa workplace, nakakatulong to sa mga empleyado. Unang-una, nababawasan ang takot at hiya. Mas nagiging komportable ang mga empleyado na aminin kung sila man ay may stress na, nahihirapan, o dumaranas pa nga ng depresyon, halimbawa. Mas madali rin silang nakakahingi ng tulong. Kapag may open discussion, mas alam ng empleyado kung saan at kanino sila pwedeng lumapit. Mas nagiging maunawain din ang lahat. Nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga tao sa kung ano ang pinagdaraanan ng kanilang kasamahan. Upang may katuparan ito, mahalaga na magkaroon ng mental health talk, mental health seminar at support group sa loob ng pinagtatrabahuhan. Isa pang mahalagang hakbang para itaguyod ang psychological safety ay ang pagsasanay sa mga leader at supervisor. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mga leader sa workplace ay may malaking impluwensya sa kultura ng organisasyon. Kung ang isang supervisor ay may tamang pag-unawa sa gender sensitivity at mental health, mas nagiging makatao at patas ang workplace. Mas nagiging maayos ang pakikitungo sa lahat, anuman ang kanilang kasarian o pinagdadaanan. Ganon din kapag gender-sensitive ang mga heads or supervisors, mas bukas din sa feedback. Ganon din, bukas sila sa anumang concern ng mga empleyado. Hindi sila natatakot magsabi kung may problema sila dahil alam nila
na pakikinggan sila. At syempre pa, pag gender sensitive ang mga heads, ang mga supervisors, mas inclusive at supportive ang kultura sa trabaho. Mas nagkakaroon ng respeto at ganun din ng pagkakapantay-pantay sa tingin ng bawat isa sa trabaho. It's also important to address trauma and stress in the workplace. Kapag may isang empleyado na nakakaranas ng trauma, maring dahil sa personal na karanasan, diskriminasyon, or toxic work environment, malaking epekto nito sa kanyang trabaho. Ang stress, ganun din ang emotional na bigat na dala ng trauma ay maaaring humantong sa pagbaba ng motivation. Minsan din, ito yung nagiging dahilan kung bakit nawawala sa focus ang empleyado at madalas nga, nagre-resulta ito sa absenteeism. Mahalaga na maunawaan natin ito upang hindi natin basta husgahan ng isang empleyado base lang sa kanyang performance, kundi bigyan sila ng suporta para makabangon. Importante din ang pagsasanay sa mga empleyado sa psychological first aid. Tulad ng physical first aid, ang psychological first aid ay mahalaga upang matulungan ng isang empleyado na dumaranas ng matinding stress o trauma. Dapat na magkaroon ng training sa lahat para malaman nila kung paano maging isang maaasahang support system. Hindi naman kailangan na maging eksperto sa mental health para makatulong. Madalas, sapat na ang makinig, magpakita ng empatya at ituro ang tamang resources kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na to, makakalikha tayo ng isang mas ligtas at maunawaing lugar ng trabaho, kung saan ang bawat empleyado ay may kakayahang harapin ang stress at trauma nang hindi sila nag-iisa. Sabi nga, financial stability and career growth are directly linked to mental well-being. Ang pagiging financially stable o may sapat na kita ay may direktang epekto sa ating mental health. Kapag ang isang empleyado, lalo na ang mga kababaihan, ay hindi sigurado kung sapat ba yung kanilang kita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, nagiging sanhi ito ng anxiety. Sa kabilang banda, kung may malinaw silang career path at may oportunidad na umangat sa trabaho, mas nagiging positibo ang kanilang pananaw sa buhay at mas nagiging motivated sila na gampanan ng kanilang tungkulin. Mahalaga rin ang patas na sahod para sa lahat. Ano man ang kasarian, kapag pantay-pantay ang bayad sa parehong gawain, naiiwasan ang pakiramdam ng kawalang hustisya at mababang self-worth. Bukod sa patas na kita, mahalaga rin ang pantay na oportunidad para umangat sa trabaho. Ibig sabihin, dapat na may access ang kababaihan sa leadership position. Kailangan meron silang access sa training, may access sa promotion tulad ng kanilang lalaking mga katrabaho. Dagdag pa rito, ang mga professional development program tulad ng skills training, mentorship at career coaching ay nagbibigay ng mas malalaking tsansa sa kababaihan na patuloy na lumago sa kanilang larangan. Hindi lang ito nakakatulong sa kanilang career, kundi nagpapalakas din ito ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Sa madaling sabi, kapag may seguridad sa trabaho, kapag may patas na sahod at malinaw na career growth, mas nagiging masaya, motivated at mentally healthy ang kababaihan sa kanyang trabaho. Kapag pinag-uusapan natin ang mental health, mahalagang matuto mula sa tagumpay ng mga programa na napatunayan ng posible at epektibo. Narito ang ilang best practices para pwede nating magamit, lalo na para sa mga kababaihan sa gobyerno. Mga kwento ng tagumpay sa mental health initiatives ng gobyerno. Halimbawa, sa isang government agency sa Pilipinas, pinakilala ang isang mental health support program kung saan may libreng counseling at stress management workshop dahil sobrang dami ng trabaho at personal na problema.
Dahil sa access sa mental health support ng kanilang opisina, natulungan ng isang empleyado na bumalik sa tamang mindset, mas magkaroon ng work-life balance, at maging produktibo sa kanyang trabaho. Anong pwedeng aral? Kapag may accessible at walang stigma na mental health support program sa office, mas madaling humingi ng tulong ang mga empleyado at may iwasan ang mas malalang epekto ng stress o ng anxiety. Pangalawa, mga programang epektibong tumutulong sa mental health ng kababaihan sa trabaho. Halimbawa, sa isang government agency, naglunsad sila ng Wellness Wednesday, kung saan isang araw kada linggo, may mga relaxation activities tulad ng yoga, ng mindfulness session, open discussion tungkol sa stress management. Mayroon din mga flexible work arrangement para sa mga nanay na kailangang alagaan ang kanilang mga anak. Anong epekto? Nabawasan ang stress level ng mga empleyado. Tumaas ang job satisfaction at mas naging engaged sila sa trabaho. Anong aral? Kapag binibigyan ng suporta ang mga kababaihan sa pamamagitan ng wellness program, ganun din sa pamamagitan ng mga flexible work policies, mas nagiging motivated sila at mas nagiging balanse ang kanilang buhay sa trabaho at sa pamilya. Pangatlo, mga aral mula sa global initiatives. Halimbawa, sa Canada, mayroong tinatawag na National Standard for Psychological Health and Safety in the Workplace. Isa itong policy na nag-uubliga sa mga kumpanya, ganun din sa government offices, na magkaroon ng mental health policies and support system para sa empleyado. May mental health leave. Meron silang tinatawag na confidential counseling services at required training para sa mga managers kung saan kaya nilang masuportahan ng kanilang staff sa kanilang mga mental issues. Anong epekto? Dahil dito, bumaba ang absenteeism, mas naging productive ang mga employees, at mas naging open ng workplace pagdating sa mental health discussions. Anong aral? Kapag may malinaw na mental health policy ang isang organisasyon, mas nagiging epektibo ito para sa pagbibigay ng suporta. Hindi lang ito nakakatulong sa individual well-being, kundi nakakatulong din sa overall success ng kumpanya o ahensya. Tandaan, ang mental health sa workplace ay hindi lang basta optional, kundi isa itong mahalagang bahagi ng workplace culture. Sa pamamagitan ng best practices tulad ng wellness program, flexible work arrangement, at psychological safety policies, mas napapanatili natin ang malusog at produktibong workforce, lalo na para sa mga kababaihan. Kaya ngayon, hinihikayat ko kayong lahat na hindi lang basta suportahan, kundi seryosong ipaglaban ang gender equality at pangangalaga sa mental health ng inyong opisina. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan nating kumilos. Ang bawat isa sa inyo ay may responsibilidad na tiyakin na walang napag-iiwanan, walang naiisang tabi, at walang pinapahirapan dahil sa diskriminasyon o hindi makatarungang sistema. Hindi lang ito trabaho ng HR o ng iilang tao. Lahat ng departamento, lahat ng empleyado at lahat ng leader ay kailangang makiisa para bumuo ng isang patas, inklusibo, at mentally healthy workplace. Sabi nga, kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Simulan natin sa maliliit na mga pagbabago. Makinig sa mga hinaing ng kasamahan. Itama ang malinggawi at palakasin ang kultura ng suporta at respeto sa loob ng opisina. Kapag nagkakaisa tayo, makakabuo tayo ng isang mas makatarungan, mas malakas, at mas epektibong lugar na trabaho para sa lahat. Ang pagpapalakas sa kababaihan ay hindi lang tungkol sa kanila.
Ito ay tungkol sa mas matatag na pamahalaan at mas maunlad na hinaharap para sa lahat. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang usaping ito dahil bawat babae na ating binibigyan ng pagkakataon ay isang hakbang patungo sa mas epektibong paglilingkod sa bayan. Ngayon, hindi sapat na narinig lang natin ang mga aral at discussions na binahagi sa araw na to. Ano ang silbi ng lahat kung mananatili lang itong salita? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilos. Kailangang dalhin natin ang mga natutunan natin ngayon sa ating mga opisina, sa ating mga patakaran at sa ating pang-araw-araw na gawain. Tayo mismo ang maging instrumento ng pagbabago. Kaya hinihikayat ko kayong lahat, huwag tayong manahimik, huwag tayong magpabaya. Maging boses tayo sa pagkakapantay-pantay at katarungan sa inyong pinagtatrabahuhan. Sa bawat hakbang natin patungo sa mas inklusibo at patas na workplace, mas lumalapit tayo sa isang lipunang tunay na makatao. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikiisa, at sa inyong dedikasyon para sa isang mas makatarungan, pantay, at progresibong kinabukasan para sa lahat.